Papapapapap! Huwag mo nang i-skip. Nasa tamang video ka. Tuturuan kita paano gumawa ng naggagandahang bulaklak. Ang hawak ko ngayon ay 50 pirasong red baby roses. Ang isang stem nito ay mayroong maraming blooms, maraming bulaklak, maraming kanyang bunga. Tingnan nyo naman. Ayan. 50 piraso ang ating gagawin. Ngayon, sa mga interesadong maging isang flower maker, florist, or isang floral designer, tuturuan kita. I-share ko sa inyo ang aking mga kaalaman. So ngayon, sa mga nagtatanong, pwede ka bang maging isang florist kahit wala kang experience? Or kahit hindi ka tapos ng pinag-aralan, kahit high school graduate ka lang? Ang sagot ko yan, pwede. Dahil ito yung mga patunay, ayan, kita mo, yung gumagawa na yan. Walang kahit isang experience yan. Alam mo, ang dating trabaho niyan, taga-halo ng, tawag dyan, yung mga tagapala ng mga buhangin. Ngayon, nandito na bilang isang florist. So, 4 yan sila. Sinabi ko na yan sa una kong videos na naging florist na wala naman silang experience. So, ngayon, pagmasdan nyo lang kung paano natin ginagawa yung ating bulaklak. Ang ating gamit ngayon is 50 biberos at mayroon tayong tape dispenser at syempre, mayroon tayong tape. So, let's begin sa ating daily tutorial. So mag-comment lang kayo kung ano ang iyong katanungan at kung papaano maging isang florist. Lahat ng gamit ng isang flower maker ay ituturo ko sa inyo. Mag-comment lang kayo. At syempre, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Dahil ang iyong pag-subscribe, iisa lang yan. Pero napakalaking tulong yan sa akin. Hindi lang sa akin, para na rin sa aking pamilya. So para nyo na rin akong tinulungan, siyempre. Sana makatulong sa inyo ang aking mga inspiration video, sorry. Pag English kasi may nabubulol ako eh. Kasi sabi ko nga sa inyo, meron lang akong tinatagong 2 English. Yes or no lang. So pagmasdan nyo kung paano ko lang ginagawa. So ito ho ay base sa aking karanasan at haba ng aking experience. Sa simula, hanap ka ng magandang stem. Yung straight. Yun ang magiging, yung parang susundan mo. Parang mga ganito yung mga straight. Huwag muna yung mga carve. Mamaya na yung mga baluktot, yung mga sabog-sabog. So, ayan. Ganyan lang Uulitin ko. Ito yung mga straight. So, ayan. At ituturo ko rin sa inyo, papaano nga ba ang tamang pag-aalaga ng ating bulaklak. Sundan nyo lang ako, hindi ko nasasabihin isa-isa kasi marami ito at baka abutin tayo ng umaga. So, ganyan lang, kasimple. Kailangan relax nyo lang ang iyong mga kamay, ang iyong isipan dahil ang trabahong flower maker ay isa itong arts. Kailangan matalayng haga ang iyong mga isipan dahil patagal ng patagal, nag-create po tayo ng mga disenyo. Pero dito, yung aming mga design is more in round bouquet. Hindi katulad sa mga nauna naming mga in-applyan na mayroon tayong mga regalo, mayroon tayong mga gift na dinidekorasyonan, mayroon tayong fill-in, gumagawa tayo sa mga occasion like birthday, wedding, and etc. So ngayon, mga simpleng mga buki-buki lang muna ang ating ituturo sa inyo. So, ang ating buki ngayon, kailangan medyo pantay. Hindi naman talaga mapapantay ang biberos. Alam niyo kung bakit. Tingnan niyo, ang isang piraso ay mayroong maikli, mayroong nandito yung bunga, mayroong dito. Ang importante lang, hindi masyadong malaking diferensya sa paggagawa dito. Sa pag-aalaga naman ng rosas or kahit na anong flower, so, ang kailangan nyo, makikita nyo naman araw-araw kung mayroong patay, mayroong lantang petals, yun ay kailangan alisin. Kung hindi naman lanta ang petals or hindi pa yung nagtutubig, hindi mo kailangan kunin dahil once na makuha na yung kanyang
first petals, yan yung mag-a-unlock sa kanya para tuloy-tuloy na siyang bumuka. So, once na makuha ang first petals, yun na yun ang tuloy-tuloy na nagbubuka. Kasi siya ang nagproprotekta dito sa mga gilid para hindi pa masyadong bumuka. So, pag ginamit na natin yung ating rosas, mayroon tayong order, dyan natin kukunin. So, araw-araw yan, tayo ay naglilinis ng bulaklak. So, pag sinabi natin bulaklak, ang gandang trabaho, nakakatanggal ng stress, siyempre bulaklak yung ating trabaho. So, kung gusto ninyong matuto sa pagiging isang flower maker, bakit hindi, di ba? Bakit kailangan mong magtrabaho bilang isang katulong? Hindi ko naman inaano yung mga katulong, siyempre, marangal na trabaho din yan. Ang sinishare ko lang dito, bakit hindi ka na lang maging isang florist or flower maker? Dahil ito naman ay hindi naman kailangan ng mataas na degree. Hindi mo naman kailangan maging isang engineer or lawyer or designer para maging isang flower maker. Ang kailangan mo lang dito, kunting experience at marunong kang gumawa. So makikita mo naman kung ano ang maganda at ano ang hindi maganda. Sa panahon ngayon, lahat ng katanungan mo sa paggawa ng bulaklak, pwede kang mag-search sa YouTube or sa Google. So ngayon, yung ginupit ko yung mga walang bulaklak. Alam niyo mga kaibigan, mahina lang akong gumawa ngayon dahil nagkwikwentuhan tayo. Pero kung hindi tayo nagkwikwentuhan, hindi ko kayo tinuturuan, kanina pa tapos na. 3 minutes lang ito ang aming paggagawa ng 50 pirasong baby rose. Kaya ngayon, medyo tinatagalan ko ng konti para tumagal-tagal ang ating usapan. So itong ating ginagawa ngayon ay back up. Yan. Sa mga hindi mo lang nakakaalam, lalo sa mga florist na mga matagal na, ayan, share ko sa inyo. Kita nyo naman, linyado ang ating pagkakagawa. Talagang isang direksyon lang yan, paikot to, hindi yung paikis-ikis. Tuturo ko sa inyo. Maraming florist, kahit matagal na, ang yung kanilang mga gawa ay sabog-sabog, at nag-iikis-ikis yung kanilang mga stem, at pati yung mga leaves na lalagyan ng tape, ang pangit tingnan, madumi. So, makikita nyo naman, kung saan ako unang nag-tip, doon pa rin ako nag-tip hanggang sa dulo. Ngayon, ang ituturo ko sa inyong technique, ito huwag kayong magre-receive dito sa ibabaw, yung thumb nyo dito sa ibabaw, kasi masakit yan dito, yung dito masakit yan dito, yung dyan masakit yan. Instead sa ibabaw kayo mag-receive, dito kayo sa ilalim. Ayan. Kasi ang daliri sa ilalim is 4. 1, 2, 3, 4. Napakadali. Parang 1 plus 1 lang yon. Dito kayo magre-receive sa ilalim. Ayan. 4 na kasi ang daliri sa ilalim, kaya walang kapagod-pagod dyan. Kahit hindi tayo mag-tip, papabilibin ko kayo. Hanggang matapos ito, hindi ako mag-tip. Kahit ang 50 piraso, basta hindi lang malalaki ang stem, hanggat kaya kong hawakan, kahit hindi ako mag-tip. So, kung nakikita nyo, sabihin nyo nga, nagtitip naman. Kaya kung hindi mag-tip. So, itong pagtuturo ko is step by step. So, ayan. Malinis yung gawa. Lahat ng stem papunta doon. Ayan, So, ayan. Sa pagpuputol naman ng bulaklak, nag-ano tayo ng every 3 days. 2 days to 3 days. Pero dito sa amin, hindi na naabutan ng 3 days ang aming bulaklak. Pagkalapag ng bulaklak, ubos ka agad yan, 2 araw. So, wala akong tinip, di ba? Yan, inahawakan ko lang. So, pantay yan, panalo yan. Kung ganyan yung pag-test nyo, pag-testing nyo sa mga employer nung papasukan, ganun pa lang, pasok na kayo. Hindi pa kayo i-interview. Sabihin yan, ito na yung kontrata, sulatan nyo na lang. At kung ganito kalinis ang stem, hindi siya nag-iikis-ikis, hindi yung ganyan, ipasok ka na niyan. Panalo. Tingnan nyo naman, lahat papunta dun. Tapos yung leaves, hindi inabot yung tape. At ang importante dito, kailangan tanggalin lahat ng leaves dito sa ibaba. Hindi mapupunta sa tubig dahil babaho at malalantaho yan, babaho yan. At siyempre, kailangan yung tinik ang number 1. Kailangan tanggalin.
Kasi once mahawakan niya ng customer at matapang yung customer, pwedeng maging problema yan, malaking problema. Pwedeng makomplain or pwedeng isirado yung shop nyo. Ngayon, dahil ito ay backup lang at hindi naman ito order, ito ay puputulan natin. Ganun lang pagputol, oh. Para ka lang naglalaro. Walang imposible. Lahat ay pwedeng maging isang flower maker. Makikita nyo naman kung gaano ko lang kayo tinuturuan. Nagkikwentuhan lang tayo. Di mo kailangang kabahan. Ganyan lang, oh. Oh. Ganun lang. Napakasimple. Kaya, kung napapindot ka man dito sa aking video, ayan ho ay maraming salamat. Sana ho ay nakapag-share ako sa inyo at kung mayroon kayong katanungan, ay mag-comment lang kayo at huwag kayong mag-atubili na mag-comment dahil sasagutin ko kayo. Hindi ako isnabiro, isa ho akong pala kaibigan na tao. Siyempre, sa ating mga OFW, saan ka man sulok ng mundo, once na manood ka na sa aking video, kaibigan na tayo. Siyempre, walang hindi kaibigan sa akin. Kaibigan ko kayong lahat. Hanggat tayo, pwede pa tayo mag-ibigan. Huwag na tayong umabot doon. Kaibigan lang, pwede na. So, ayan, oh. Panalo. Yan kasi mga order ng customer dito yung ganyan. Ilalagay naman ito sa base. So, since ito ay hindi pa order, ilalagay lang muna natin sa mga bucket. Once na dumating yung order, putol na lang, lagay ng rope, bigay sa customer. Picture na lang. Ganun lang kabilis. So, ayan lang. Panalo ba? So, magandang araw sa ulit sa inyo. Palagi kong pinapalalangin na sana yung ating mga ibang kababayan, lalo na yung mga babae, na mga kasambahay, sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan at sumasahod kayo araw-araw. Yun lang ang importante at hindi kayo minamaltrato. So, ayan ho. Napakadali trabaho. Enjoy. Minsan pag busy nakaka-stress din. Ganun lang naman ang trabaho. Pero ang trabahong ito, panalo. Kahit saan ka man na lugar, kahit napa Europe, Pilipinas, Middle East, pwede kang magkaroon ng negosyo at pwede kang magkaroon ng trabaho kung marunong ka sa pagiging isang flower maker o isang florist. Ayun lang mga kababayan ko, magandang araw at mabuhay po kayo. God bless sa inyong lahat.